si Jesus. When we say abide in Him, it's relational, closeness with Jesus. Not just about intellectual. Ay, kabalo ko, may ngani si Jesus, kabalo ko, may ngani siya, ngani. Pero siya to ako, ayun ang napit sa dayo ko din. Dili. When we say mo, abide ka sa Ginoo, you have to follow kung kinsa, kung unsa ginabuhat ni Ginoong Jesucristo. Kung kinsa siya sa apuan. Na by the way, faith does not, if faith, faith that does not affect conduct is considered false faith. So kung atong pagtuo diya sa Ginoo, kung dili sa makaapekto sa atoa, kung walay kabaguhan sa atoa, kanang ato ang pagtuo nga atong ginatuuhan, it might be a false faith. Amen. So ato ang ginag-check, karon yun, ato ang nag-check. Naabay kabaguhan sa akong kinabuhi. The moment that pila na katuig i-receive ni mo si Christ as your Lord and personal Savior? Now then, pila na katuig na sa Ginoo? Luha. Sige, dire daw. Pila katuig? I-receive ni mo si Christ as your Lord and personal Savior. In years? So, 13, mga 15. So, ba't pasabot? Dugay na kaayo, pero kumusta ang ato ang kinabuhi diyan ang Ginoong Jesucristo? Nabay kabaguhan? Ang uban, 2 ka tuig, 3 ka tuig, 4 ka tuig, 5 ka tuig. Ba? O sahay, balik ka po, walang switch ba na, iyon mo karon, may kabaguhan, and then, kampi naman, ikaw sa nato, lahat na po. Pinabagay, kung di na siya mo-affect sa ato ang kandak na ato, sa ato ang behavior na ito, kung pinsa ta, ang ato ang faith might be, may mo siya, considered siya as a false faith. Amen. It is not about the image or the management or ang ato ang ituhan nato, kundi the inner transformation na sa ato ang sulod. Kaya mo kung ginanong, the moment that we receive Christ as a Lord and personal Savior, we aim for transformation. We repent sa ato ang mga sala. O once we repent ato ang gibiyaan, kay magbago ta diha sa Ginoo. O pinaagi sa tabang sa Ginoo, pinaagi sa tabang ni Ginoong Jesucristo, adunay kabaguhan sa ato ang kinabuhi. And without Him, wala gid tayo mahimo. Mahimong temporary ang ato ang transformation without Jesus. If you receive Christ, and after wala ka naglakaw kauban sa Ginoong Jesucristo, ang transformation na mahitabuan na temporary lang. Amen? So, sa John chapter 14, verse 16, I am the way, the truth, and the life. Following Jesus, sa ating, wala lang yung gidungag na po sa sato ang kinabuhi. I-receive na po si Christ as my Lord and personal Savior. Dungan sa sato kinabuhi. Dili. But when we say, no, it is reorienting life around Him. Nga ato ang kinabuhi, magsubay na sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Following Jesus is not just adding Him sa ato ang kinabuhi, but this means that this is a beginning nga ato ang center sa ato ang kinabuhi, mauna si Ginoong Jesucristo. Kauban na nato siya when we decide, kauban na nato siya sa ato ang relationship, sa ato ang mga goals, sa ato ang behavior, kauban na nato siya. Ang tuwa siyang apilon. Amen? Real relationship with Jesus always produces visible change. Nga makita pa, ikaw pagkali sa Matthew, that let your light so shine before men that they may see your good works. Na ay makita sa ato ang kinabuhi nga kabaguhan. Kaya ba rin, mo niya po ang cultural Christianity. Kaya Pilipinas man yun, na known yun siya as Christian nation. And nahimo na nato sa kultura. No, nahimo nato sa kultura. But let's take a look. Cultural Christianity versus Christ-likeness. We are aiming for Christ-likeness, no? So, ang cultural Christianity, we know that I believe in Jesus. Karon gawas ka. Pangita,
tuo ka kay Jesus, kung sa'yo tubag nila, nagtuo. Tanang taon nagtuo sila. But Christ likeness, we say that I live life surrendered